ng Espiritu Santo at makasama kami ng buong puso upang sa aming sama-samang pag-alaala at pagbubulay sa kanyang huling pitong likha, maging sa kamatayang kanyang nilarap. Balugod namin pasalin ang aming mga krus at sumunod sa Kanya. Kay Kristo Jesus na aming tagapagligtas namin, dinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay may tatalawa ang aking pamilya. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang dalasas ng higaya. Dalalaman
Ito ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 23, versikulo 33 hanggang 34. Luke chapter 23, or the Gospel of Luke chapter 23, verses 33 to 34. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag ng Tabor, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabanutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Nagpala po tayo ng ating Diyos sa pagkakabasa ng kanyang unang salita. Tayo po'y sumagali po namin. Sabayan po kami, Panginoon, sa pagninilay ng inyong buhay at ng salita. Sa huling 7 wika na aming babalikan at alalahanin, makita naman namin ang kahulugan at kahalagahan nito sa aming mga buhay sa araw-araw. At kung paano kami bilang inyong mga lingkod ay patuloy ninyong papaalalahanan sa tuwina. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagpapatawad po ay isang identity o katangian ng isang Kristiyano. Sapagkat kinikilala po natin na tayo'y nakagawa, nakapag-isip at nakapagsalita ng mga bagay na hindi kaaya-aya laban sa ating Diyos at sa ating kapwa. Aminin ko po kanina mga kapatid, mainit ang ulo ko. Sapagkat 9:20 na, wala pang technical team, wala pang miyembro. Dumating po ako dito 7:30 ng umaga. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, lagi ako on time. May pagkakataon din nalilate ako. Kaya napagnilayan ko kanina, merong puwang ang pagpapatawad sa bawat isa. Sapagkat tayo lahat ay nagkulang at nagkasala sa harap ng Diyos. Pero ang panalangin ko sa inyo mga kapatid, sa susunod na pastor ninyo, huwag naman sana kayong laging late. Baka mamaya mag-rapture na, maiiwang kayo. Alam niyo ho, pag pinag-usapan natin ng oras para sa Panginoon, huwag mo nating babaliwalain. Kung meron tayong appointment, business appointment, ng 9 o'clock, be there on time. Kung mahalaga para sa atin ang kita, negosyo, hanap buhay, dapat mahalaga sa atin ang Panginoon. Dahil kapag tinanggal sa inyo ng Diyos, yung inyong mga pinagkakaabalan sa ngayon, ewan ko na lang. Nga tayo sa harap ng Panginoon. At ito rin po ipagpapakita natin ang pagpapahalaga sa Diyos. Kung pinapahalaga natin ang Panginoon, huwag natin siyang bibiguin. Hindi naman sa sinasabi mo laging ako on time, mga kapatid. Pero kapag nag-isakit na po natin yan, at kinagis na po natin yan, mahaba-habang proseso at kinakailangan po natin ipawa. Pinapaalala po kayo, sapagkat ito'y para sa inyo rin. At kailangan ko magpatawad sapagkat ako ay nalilate din. Pero madalang yun, alam niyo mga kapatid. Pero nalilate pa rin ako. So kailangan kong bigyan daan ang pagpapatawad. Dahil hindi ito nakatuon lang para sa akin. Sapagkat ang pagpapatawad ay pag-aalis na natin pagkamakasarili. Sumunod po, ang pagpapatawad ay isang proseso. Hindi po natin kailangan biglain yan. Pero kailangan po natin magkaroon ng ambag. Sapagkat ang pagpapatawad ay nasa panahon ng Diyos. At lagi ko pong
sinasabi at inaawit. Ang awitin po na in His time, He makes all things beautiful. Ang pagpapatawad po ay nangyayari sa panahon na tinatakda ng Diyos. Subalit, meron din po tayong partisipasyon. Meron tayong pagsusumikap na atin pong igawan ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Sapagkat tayo rin ay sa tuwina laging nakakasala sa harap ng Diyos. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Kakibat po ng pagpapatawad ng paghilom. Healing. And sabi ko nga, depende yan sa degree ng ginawa mo mali. Yung mga petty things, pwede natin patawarin agad ng tao o kapwa natin. Pero pag medyo mabigat, matagal. Minsan na umaabot pa sa demandahan. Pero kung sasantabi natin ang ating mga sarili, mabibigyan ng daan ng pagpapatawad. Wala tayong iba magiging halimbawa kundi ang Panginoon Jesus. Sa ating pong binasang propesiya kanina, imagine, kagabi, matapos po maghapunan ng Panginoon, ang huling hapunan, kasalo niya ang mga alagad. Ninakit na siya at ipinagkagulo ng kanyang trusted person. In fact, si Judas po ay isang tresurero ng kanilang samahan. Malaki ang tiwala ng Panginoon at ng grupo sa kanya. Subalit meron din po ako nakita o nabasang interpretasyon na napilitan lang din po si Judas na ipagkagulo ng Panginoon. Inausap daw siya ng ating Panginoon para mangyari ang kalooban ng Diyos. Ano pa man ang interpretasyon po sa talata na iyon? Ang malinaw na ipagkanulo ang ating Panginoon Jesus. Siya ay hinalikan, inaresto ng mga sundalo Romano, at pagka-aresto po sa kanya, nag-aalisan at nagsitakasan ang kanyang mga alagad na itinuring niyang kaibigan at kasama. Sa buong magdamag, nakaranas po ang ating Panginoon ng pangbubugbog, torture, ng pangalipusta, at ibang bagay na maaaring makapagpasira ng kanyang dignidad bilang tao. Sabi po sa ating talata, walang kasalanan, walang bahid ni isang kasalanan. Subalit tinanggap niya ang mga sampal alang-alang sa atin. Tayo hindi. Masaling ka lang, hindi pwede sa akin yan. May pangalan ako. Walang gumaganyan sa akin na tao. Kailangan kong bumanti sa'yo. Pero hindi gano'n ang tinuro sa ating Panginoon. Sapagkat napaalalanan niya tayo na tayong lahat ay hindi umabot sa pamantayan na ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay nagkasala. At bahagi ng ating katangian bilang mga Kristiyano ang magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Sapagkat sa tunina, tayo ay pinapatawad ng Panginoon. Sa unang wika ng ating Panginoon sa Kristo, inaanayahan po tayo sa bawat isa sa unang wika. Nabigyan daan ang pagpapatawad sa ating mga buhay. Mahirap man, pero tutulungan tayo ng ating Diyos. Hindi man sa panahon ng tao, kundi sa panahon ng Diyos, mangyayari ang pagpapatawad, ang paghilom, at pagpapanaulit ng ating silang unayang relasyon. In His time, He makes all things beautiful. Sa pangalan ng Ama, na anak at ng Espiritu Santo. Amen.
may kilala akong Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung kung ito ay panitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Nakakarinig. Alam niya lahat. Siya roon ang nakarinig ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita. At di dapat ikasin ninuman. Tinutukoy ni Pablo ang kanyang sarili na isang Kristiyano na dinala sa langit upang tumanggap ng mga kapahayagan marahil tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo ng mga kapahayagan. Marahil tungkol sa Ebanghelyo, ito ay inilaan para sa mga mananampalataya. Sa talata 7 ng ng 2 Korinto 12, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang kahayag ng Diyos sa atin, binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo sa tanong upang huwag akong makalala. Sa Roma 8:18 naman, sinasabi dito, ang kaluwalhatian sa atin. Sa ganang atin, ang pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatian sa atin. So sinasabi dito na pinapakita dito na ang mga pagtitiis sa kasalukuyan, karamdaman, sakit, kalungkutan, kabiguan, karukhaan, pagmamalupit ng iba, dalamhati, pag-uusig, at iba't ibang kabuluhan. Pagmamalupit ng iba, dapat ibilang na walang halaga. Kung ihahambing sa mga pagpapala, mga pribilehiyo, at kaluwalhatian na ibigay sa mga matapat na mananampalataya sa darating na panahon. Ang bahagya at panandalian kapighatian ay dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kaligayahan walang hanggan at walang katulad. Ang panandalian kapighatian dinaranas natin mga kahirapan sa buhay ay nananatiling nagtatapat kay Kristo ay bahagya lamang kung ihahambing sa kasaganaan kaluwalhatian na matatamo natin kasama si Kristo. Ang kaluwalhatian ito ay bahagya na nasa atin ngayon. Ngunit lubos na mararanasan ito sa hinaharap. Kapag naabot na natin ay ang ating pamana sa kalangitan, masasabi natin na ang pinakamabigat na kapighatian ay walang anuman kung ihahambing sa kaluwalhatian ng walang hanggan. Kaya hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa o isukuman ang ating pananampalataya habang ating hinaharap ang ating mga suliranin, mabigat ng mga pagsubok, kung anuman ay ating naranasan, dapat huwag natin isuko
nawawala habang ang mundo niya ay parang bumubo. Biglang nagsalita si Jesus. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa sakit na kanyang nararamdaman, kundi para sa kanyang babae. Narito ang iyong anak, narito ang iyong
naranasan din ni Jesus ang nararanasan natin ngayon na kapag tayo ay nag-message sa ating mga kakilala, sa ating kamag-anak, pero hindi tayo nakaka-receive ng mga response. Ganun din ang naranasan ng ating Panginoon. Ngunit ano ang naging tugon kay Jesus? Ayon sa awit na kanyang ipinalangin, Diyos ko, hindi ka sumagot sa araw o sa gabi. Ako'y naghihintay ng iyong sagot. At ang hinihintay kong sagot ay kahit kaunting ginhawa man lamang. Marami sa atin kapag nakakaranas ng katahimikan mula sa taong kinakausap natin, ay nakakaramdam ng pagtanggi, pag-iwan at pagkalimot. Umaasa tayo ng sagot na favorable sa atin. Ang sigaw ni Jesus ay sinalubong ng katahimikan ng Diyos. Ito ba ay katahimikan ng pag-abandona? Katahimikan ng kapabayaan? Katahimikan ng pagkalimot sa kanyang minamahal na mga anak? O maaari bang sabihin natin ang katahimikan ng Diyos ay siya mismo ang sagot? Alalahanin din po natin sa panahon ng si Jesus ay nagliliministeryo. May mga sandali ring inakala ng kanyang mga alagad na siya ay tahimik. Alalahanin natin nung siya ay nasa bangka at dumating ang malakas na unos habang siya ay natutulog. Sinabi ng mga alagad, Guro, baliwala ba ka sa inyo kung mapahamak kami? Ang kanyang mahimbing na tulog, ang kanyang katahimikan, ay inakala nilang kawalang pakialam, kawalan ng malasakit, at tila ng pag-abandona sa kanila na malapit ng lumubog. Ngunit kalaunan ay sinabi niya, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Alalahanin din natin nang magpadala ng mensahe sina Marta at Maria tungkol sa kanilang kapatid na si Lazaro, ang kanyang minamahal na kaibigan na may sakit. Ano ang ginawa ni Jesus? Nanatili pa rin siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya sa halip na agad na magtungo sa Betania. Nalito ang kanyang mga alagad, ngunit sinabi niya, mabuti na wala ako roon, sapagkat ang pangyayaring ito ay magpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos upang kayo'y maniwala. Kaya nang makita siya ni Marta, sinabi niya, Panginoon, kung narito ka sana, hindi namatay ang aking kapatid. Ngunit sinabi ni Jesus, mabubuhay siya muli. Naniniwala ka ba? O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang isang salitang binigas ng isang ganap na taong Kristo sa sandali na kanyang pinakamalaking paghihirap. Ito rin ang salita na nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa mga sandali ng ating pinakamatinding sakit. Salamat.
Isang kagalakan ang muling maging kabahagi ng pagkabuhay sa huling wika ng ating Panginoon. Doon sa pagkabayubay, doon sa krus. Ang ikalimang salita ni Jesus sa krus ay paulit-ulit nating naririnig tuwing mahal na araw. Ang kanyang pahayag na sa pandinig ay simple, ngunit totoong nating nadarama. Nauuhaw ako. Ito ay hindi lamang pisikal na uhaw, kundi isang malalim na pagpapahayag ng pagkatao ni Kristo kasama ang kanyang misyon dito sa mundo natin mga tao. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang mahalagang araw na alalahanin namin ang isang araw ng iyong sakripisyo na ikaw ay mabalubay sa krus. Nang dahil sa aming mga kasalanan, nawa Panginoon ang araw na ito ay makamtan namin ang iyong pag-ibig sapagkat kami ay natutuhaw. Nawa ang inyong lingkod ay bigyan niyo po ng magandang pagpapahayag. Ito po ang aking samot dalangin ay pagpupuli at pagpapasalamat sa inyong Panginoon. Amen. Ngayong oras na ito, meron akong tatlong punto na nais na ibahagi mula sa ikalimang wika ng salita ng Panginoon doon sa krus at mababasa ito sa 1:19-28. Nang ganito ang sinasaad. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay ay bilang katuparan ng kasulatan na sinabi niya na uuhaw ako. Ang unang punto po ay uhaw siya sa pisikal. Si Jesus ay tunay na tao. Naranasan niya ang sakit, pagdurusa at uhaw sa kanyang paghihirap. Ipinakita niya na nauunawaan niya ang ating mga kahinaan at pagkukulang o kakulangan bilang ordinaryong tao. Ang Diyos na ating sinasamba ay hindi malayo. Siya ay lagi sa atin at nakikisa sa atin sa paghihirap. God is Emmanuel. God is with us. Hindi niya tayo pinabayaan kailanman at nakukuha siya sa ating mga panahon para sa Kanya. Ang pangalawang punto po, uhaw siya sa espiritual. Ang uhaw ni Jesus ay sumasailalim din sa Kanyang pananabik na matupad ang kalooban ng Diyos Ama. Ito ay uhaw para sa katuparan ng kaligtasan ng sangkatauhan upang ang lahat ay makaranas ng kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang kanyang ninanais ay ang ating kalayaan na mabuhay na may kasaganahan. Ano ko lang po, tayo po ba ay nauuhaw pa sa presensya ng ating Diyos? Ang tatlong punto po, uhaw siya sa atin bilang kanyang nilikha. Si Jesus ay nauuhaw hindi lamang sa tubig, kundi sa relasyon mula nang siya ay ating tinanggap bilang Panginoon na tagapagligtas mula sa pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Nauuhaw siya sa ating pananampalataya, pagsunod, pagmamahal, at pagtugon sa bawat pagkatawag niya sa atin, sapagkat malimit natin siyang hindi inuuna, bagkus ang ating mga sarili ang lagi natin naririnig. Para po sa ating hamon, pinapawi ba natin ang uhaw ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagsunod at paglilingkod? Ang ating paglalakad sa buhay, marami sa atin ang may uhaw. Uhaw sa pagmamahal, uhaw sa kapayapaan at kahulugan ng buhay. Tanging si Jesus lamang ang makakapawi ng ating espiritual na uhaw, tulad ng sinabi niya sa iba pang bahagi ng Ebanghelyo ni Juan 6:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Siya ang nagbibigay ng tubig na nagbibigay buhay, isang buhay na tanging matatagpuan sa ating pagbibigay oras,
na mapawi ang uhaw ng ating mga katawan, mapawi ang uhaw ng ating espiritu, at bilang kanyang nilikha, ayon sa kanyang wangis, inaanyayahan tayo ni Jesus na kilalanin ang ating sariling uhaw at lumapit sa Kanya. At sa ating paglapit, tayo rin ay tinatawag na maging daluyan upang mapawi ang uhaw ng iba sa pamamagitan ng pag-ibig, katarungan, at paglilingkod na may kagalakan at sa Kanyang kapurihan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa ika-6 na wika, it is finished, na matatagpuan sa John 19:30. Napakaiksi lamang po ng aking talatang ito. Ang salitang it is finished was derived from the Greek word tetelestai. Bakit sinabi ng Panginoong Yesus na naganap na o tapos na, kung saan siya ay naghihingalo na at mamamatay na ang kanyang lupang katawan? Ano ang ibig sabihin nito? Ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang kanyang misyon na iligtas ang tao sa kasalanan ay naganap na or tapos na. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang kanyang kamatayan ang nag-alis ng harang between God and people at nag-offer ng kapatawaran at pakikipag-ugnayan or reconciliation. Sa tuwing ang tao ay gumagawa ng kasalanan, nagkakaroon ng hadlang o napupunta ang tao sa likong daan. It is finished was not a cry of defeat but of victory. Through Jesus' sacrifice, the work of redemption was completed. Parang pagkakaibigan o relasyon na kapag nagkakaroon ng lamat, ay hindi na kagaya ng dati. I remember I have a best friend for 20 years. And then, very close kami po. Talagang para kami magkapatid. Tutulog siya sa bahay, lahat ng sikreto niya, alam ko, vice versa. And then, nagkagalit kami. For 20 years, maniwala kayo hindi kami nag-usap. For 20 years. Dumaan ng Pasko, dumaan ng New Year, nakasalubong ko siya. Dead ma. Ganon kataas ang aking pride. At ganon ako kataray when I was still young. I don't know, ngayong senior na ako. Matari pa ba? Patawarin niyo po ako. Malakas lang po ang boses ko, pero hindi ako galit. Hindi lang mo ako talaga malambing or what. Anyway, going back to my friend, for 20 years, kinasal ako, nagkaanak ako kay Chacha, nabinyagan ng anak ko. Never! Hanggang sa namatay ang nanay ko. Pumunta po siya sa buron ng nanay ko sa UPS, Dasmariñas, Cavite. So that was the time. Walang salita. Walang no nothing. Niyakap niya lang ako. Bati na kami. For 20 years, sa isang yakap lang po, umiyak ako, umiyak siya. Done. Tapos na. Huwag na natin pag-usapan ng nakaraan. So, it is finished. Parang narinig ko lang na it is finished. Tapos na ang ating alitan. Tapos na ang ating problema. Huwag na natin balikan. Just like Christ, na pag sinabi ng Panginoon, pinatawad na kita. Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Uulit-ulitin pa. Sorry po sa mga nanay or sa ibang tao, mahilig tayo mag-ukil-kil ng nakaraan. Meron bang gano'n? Yung matagal-tagal na, sasabihin, ang
no? Ibig sabihin, I won the victory. Natapos na ang aking misyon dito sa lupa. It is finished. Pero hindi pa rin tapos. Kasi tayo po ang nagtutuloy ng misyon na yun. Tayong naiwan dito sa lupa. Ang ating Panginoong Diyos ang siyang advisor natin. Ang siyang nagmo-monitor sa atin. Ang siyang tumitingin sa atin every day, every hour, every minute of our life. Kung ano ang ating ginagawa, tuba'y nakakasiya sa kanyang paningin o siya'y nalulungkot sa mga ginagawa po natin. Sabi ni Rico J. Puno, alam niyo na ha, ibang makikita na dito. Sa kanya pong awitin, ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. O, kakatahin ko ng konti lang. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. So, yun po yung sumalangit gawa si Rico J. Puno. Example, parang isang salamin or baso na very fragile, no? Na kapag ito po ay nabasag, hindi na siya naibabalik sa dati. Pero ang Panginoong Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Huwag natin itong abusuhin dahil hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay nagkasala, tayo ay patatawarin. Sikapin po natin huwag nang ulitin ang ating mga kasalanan. He paid too much a price, which is His life, to save us from death of our second life. Kapag tayo ay anak ng Diyos, ay patunayan natin na tayo ay Kanyang anak dahil nagre-reflect ang Kanyang Espiritu o sumasa atin ang Espiritu ng Panginoong Diyos sa ating mga ugali, sa ating asal. Paano tayo makipasalamuha sa mga tao? Paano natin tratuhin ang ating kapwa? Paano tayo nakikipag-usap sa mga tao? Tayo ba ay mapagmataas? Na akala mo ay ikaw na ang pinakamagaling? Kung mayaman ka, merong mas mayaman sa iyo. Kung maganda ka, merong mas maganda sa iyo. Kaya, kung matalino ka, merong mas matalino sa iyo. So ano yung pagmamalaki mo? Wala. Lalo na sa harap ng Panginoon, lahat tayo po mga kapatid ay makasalanan. Kaya po tayo ay dapat na humingi ng tawad at manalangin sa tuloy-tuloy upang kapag tayo humaharap na sa Kanya, ay tayo hahatulan sa ating mga ginawa balang araw. It is finished. Tapos na ang Kanyang misyon sa lupa. At tayo ang dapat na magpatuloy ng Kanyang sinimulan. At habang tayo nabubuhay pa sa mundong ito, meron tayong palaging pag-asa na tayo ay magbago. Every day is a new day. Kaya po tayo nagpapasalamat sa bagong umaga na patuloy niyang binibigay sa atin. Bagong pag-asa, bagong pagsisimula, at bagong taon. Pagpalain tayo ng Diyos sa araw ng pag-alaala natin sa Kanyang buhay at kamatayan. At sana po ay ating tandaan na ang Panginoon Diyos ay hindi tayo iiwan magpakailanman. Amen. Ama, sa iyong mga panay at pagkakatiwala ko sa aking Espiritu. Kami itong wika ni Jesus ay matatagpuan sa Lucas 23:46. Ito ang kanyang sinasabi. Bilang isang ama at bilang lingkod ng simbahan,
ang pinaasahan, magkakatuloy sa magkatanggol at maggabay sa ating mga pamilya. May mga pagkakataon sila tayo nag-isa sa pagdadala ng problema, mga alalahanin sa kabuhayan, kinabukasan ng mga anak at maging sa ating mga sariling kahinaan. Madalas itago natin ang ating takot at pagod sapagkat iniisip natin kailangan lagi tayong matatag. Ngunit ang ikapitong wika ay nagtuturo ng kakaibang uri ng katatagan. Isang katatagan na nagmumula sa pagpapakumbaba. Ipinapaalala nito na ang tunay na lakas ng isang ama ay hindi lamang sa kanyang kakayahan magtiis ang lumaban, kundi sa kanyang kakayahan magtiwala at magsuko sa Diyos. Hindi ka hinaan ang pag-amin na tayo ay makasanagot. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pananampalataya. Bilang kalalakihan ng simbahan, tayo tinatawag na maging muwaran ng pananampalataya sa ating tahanan at komunidad. Ang ating mga anak at kapwa mananampalataya ay tumitingin sa atin hindi lamang bilang leader, kundi bilang saksi ng buhay na pananampalataya. Kung tayo ay marunong magtiwala sa Diyos, matututo rin silang magtiwala. Kung tayo ay marunong manalangin sa gitna
sama-samang nag-ipon, nagnilay at pinalala ang inyong pagpapakasakit at pagpapakahirap para sa amin. Salamat sa mga mensahe ng buhay na itinanggap sa pamamagitan ng inyong humilitong wika, na nagbigay sa amin ng lakas at pagpapanibagong sigla upang harapin ang buhay at paglilingkod na inyong pinagkatiwala sa amin. Panginoon, tunay na sa inyong krus ng Kalbaryo ay inyong ginawad ang dakilang pag-ibig, pagpapatawad, at higit sa lahat ang inyong buhay para sa amin. Wala lang higit pa sa inyong ginawa, Panginoon. Sa mga nararanasan namin paghihirap, sakripisyo, mga pagsubok at hamon ng buhay, wala po ito sa kalingkingan ng inyong ginawa para sa amin. O kaya, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kami nagrereklamo sa buhay nito. Na kami ay may mga hinaing, may mga pagkakataon ng Diyos na aming inuuna ang aming mga sarili. Madalas, lagi namin inuuna ang aming sariling kapakanan. Nakatuon lang kami sa aming mga pagsariling nais, Panginoon. At nakakalimutan namin na minsan pa ay inyong inialay ang inyong buhay at ang inyong sarili para sa tulad namin na hindi po karapat-dapat makatanggap ng pag-ibig, ng pagpapatawad at pagtanggap ng mula sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong walang hanggan at tunay, wagas na pag-ibig na inyong inialay para sa buong sa katabuhan. Unawa namin sayangin ang lahat ng ito, O Diyos. Pahalagahan namin ito sa tuwingan. Sa tuwing tinigil namin ang krus, at kung ito man ay aming pasan, alalahanin namin ang inyong ginawang pagsasakripisyo para sa amin. Panginoon, nawa ay magdulot ang panahon ito ng pagpapanibago sa aming ugnayan sa iyo. Dahil tigit sa aming pagpapanibago ng aming ugnayan patungo sa aming kapwa. Sa mga pagkakataon na kami, Panginoon, ay naging daan ng pagkakawasak at pagkakahati ng inyong iglesia. Nawa sa panahon nito, kami magdulot ng pagkakaisa, ng pagpapanibago at muling pagbuklod ng aming mga sarili. Na muling pagsusumikap namin na buuin ang anumang nasira o ugnayan ng bawat isa sa amin bilang mga kapatid at bilang may pag-asa. May pagkakataon pa kami hinihintay sapagkat sa inyong paghihirap at sakripisyo, sa inyong kamatayan sa krus, tumatanong kami na sa ikatlong araw kayo ay mabubuhay ng pag-ibig. At ito ang aming pinangahawakan, ang pag-asa na dulot ninyo sa aming aming Panginoon. Subalit aming hinihintay, habang aming hinihintay ang inyong muling pagkabuhay, makipaglakbay nawa kami sa inyong Panginoon. At patuloy namin isang puso ang mga iniwan ninyong sugat, mga hampas, mga bugbog, at iba't ibang uri ng pagtrato sa inyong Panginoon ay inyong inialay sa tulad namin ng mga kasalanan. Ingatan niyo po kami sa may pasamantalang paghiwalay sa oras na ito. Ganon din sa mga susunod na araw. At sa darating na linggo, sama-sama namin ipagdiwang ang inyong nakambang muling pagkabuhay. Na merong tagumpay sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang aming pagsama at panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Umayo tayo ngayon taglay ng katiyakan ng ipinakong katawan ng Panginoon, ibinaba, at inihanda sa paglilibing ay hindi mananatiling patay sa libingan. Umayo tayo may pag-asa na sa ikatlong araw, muling mabubuhay ang Panginoon. Katulad ng kanyang sinabi sa mga lagay,
Dahil natin ngayon ang biyaya ng kapatawaran at kaligtasan at patuloy na manghawak sa muli niyang pagkabuhay. Ang Diyos ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoon Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa, dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang timanin. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihin nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Diyos ay